tayo hindi nakapag-vlog. It's been a while since gumawa tayo ng long format vlog. Today is a very fun day because we will be shooting in Rizal for Rice Performance. Kumuha tayo ng KOLs at naghanda tayo ng maraming pagkain para sa kakainan namin. Kasama natin si Josh, si Erica. Siyempre, si Erica lagi natin kasama yan. Tapos kasama na rin natin si Ish, si Lyra. So nakakatuwa to kasi may kinuha tayo KOL, si Sophia. So basically, since mukhang sobrang panggay yung Rice, kumuha naman tayo ng females to balance it out. But moving forward, Rice would be a brand, not for everyone, but for the ones who wanna take it to the next stage, take it to the next level. This brand is for the ones who wanna elevate themselves because yun yung gusto nating makita ng mga tao. So, yun, pupunta tayo doon, mag-shoot. Last week natin to because we'll be flying to London next week. Let's get it! Pupunta tayo ngayon. Saan tayo pupunta, Ish? The Mountain Lodge. At the Mountain Lodge. Doon tayo mag-shoot ng mga content para sa Rice. Actually, main model natin si Sophia. Tapos syempre, since meron naman tayong dalawang female KOL slash staff, si Ish and si Lyra, kasama na rin nila sa shoot. It's gonna be nice kasi parang magbabanding na rin yung buong team. Food, tapos onting tambay na rin, onting relax. So yun guys, nakakatuwa no kasi kasama natin si Ish sa team. Ish, pakita ka sa camera. Hi! Actually, yung trabaho ni Ish, yan yung trabaho ko when I was 18 years old. Start ako nun sa events company. Then eventually, I was promoted to a talent coordinator. So ganyan, akala ni Ish yung unang madali lang. Pero hindi naman siya super hirap. It's just that challenging kasi syempre you have to deal with a lot of different artists. Iba kasi pagka-artists ang kausap mo eh. Syempre, oras nila, tapos talagang kanya-kanyang galaw. Kasi nakakatuwa si Ish ng gaasikaso. Moving forward, yung campaigns natin for Thailand, for Siargao, and for Budweiser, si Ish na rin na mag-aasikaso sa mga influencers natin. Excited ka na ba, Ish? Yes, sobrang excited na ako. Actually, sobrang challenging niya. Lalo na yung shoot ngayon. Parang training grounds din talaga siya para sa future campaigns natin. Tama din naman yung sinabi mo sa akin na kumbaga nililayout na yung blueprint. So yun kasi talaga, yung natutunan ko from my previous campaigns and also executions, mas maganda kung mahaba yung preparation ng team. So this one, parang etong shoot na to, parang sinisimulate ko na kung paano makakapag-execute sa mga susunod na mga events para alam na nila na parang okay, ganito pala. Okay, we'd have to plan like 3-4 weeks ahead. The venue, number 1, number 2, kailangan i-ocular namin, kailangan meron kaming backup plan ng execution, dapat may backup plan kami ng site, dapat may backup plan kami ng artist. So importante yung mga bagay-bagay na gano'n, no? Yan yung mga hindi na rin kasi nakikita ng ibang tao behind the scenes. And also, as an artist, hindi mo siya makikita kasi prod lang usually ang nag-aasikaso niyan. So syempre si Ish, she started with my company as an influencer, pero ngayon siya ng influencer manager, siya ng talent coordinator, no? So it's a good thing for her kasi ang pinag-aaralan din niya is creatives. So as she goes through her career, talagang madadala niya talaga to. So siguro yun yung isa sa mga advice ko sa mga young individuals. When you go for your first job mo to, Ish, no? Yes! When you go for your first job, puntahan nyo na yung malapit sa katotohanan ng gusto nyong career. So for example, gusto mong mag-chef, edi mag-waiter ka muna. Pagka gusto mong maging hotelier, edi mag-hotel staff ka muna, diba? Ako, I always believe that you should always start from the ground. Iba kasi yung values na nabubuo sa tao pag sinimulan mo yung pinakamababa eh. Diba? When I say pinakamababa, hindi ko sinasabi na mababa yung trabaho. When sinasabi ko is you'd really have to build it from the ground up. Lahat malalaman mo ins and outs. Pagka ganun kasi, iba yung nabubuong character sa tao, iba yung resilience na nabubuo, iba yung endurance, iba yung diskarte na nabubuo. That's why we are very blessed now to have international clients to be working with us like TB and Bev, JTI, yung mga brands na yan, no? Talagang malalaking kumpanya na pinagkakatiwalaan yung ating maliit na company. Because of the learnings from my first company, nadala ko siya hanggang ngayon. So that was what? 32 na ako ngayon. So 32 minus 18, parang 14 years ago. So 14 years ago na experience ko, dala-dala ko na siya hanggang ngayon.
So when you start your first job, lapit nyo na siya dun sa gusto nyong puntahan. Siyempre, kung yari gusto nyo maging mga milyonaryo, bilyonaryo, siyempre, aralin nyo kung ano yung ginagawa ng mga millionaires and billionaires, diba? Ganun lang din naman yun. Pero, pinaka-importante sa lahat, tuloy-tuloy lang yung kilos, tuloy-tuloy lang yung galaw. Ano yung na-expect mo dito sa shoot natin, Ish? Malaki yung expectations ko eh. Tsaka parang pinipressure ko din yung sarili ko na to do the best talaga. Kaya kagabi talaga iniisip ko, pinapolish ko rin talaga lahat, yung mga shot list. Kaya gusto ko talaga yung best out. Siyempre naman, sino bang may ayaw? Diba? To commend the team. Actually, medyo maaga kung sasabihin ko sa'yo, kung sasabihin ko ngayon. Pero, I'd like to commend the team, syempre, kasi I really see them na talagang nag-effort sila. Ganun yung gusto ko kasing kasamang team. Talagang gusto talaga. Syempre, big shoutouts si Josh, may hawak ng camera, diba? Kay Ron, siyang creative lead natin, kay Lyra. Syempre, kahit di natin kasama ngayon, si Erica, si Kurt. Big shoutout to everyone na talagang full effort, ginagawa nila yung best nila. For this, even a small campaign like this. Kasi, again, going back, yung Rise kasi, yan ang parang thesis ng lahat ng projects na gagawin namin in the next coming years. So kung ano man yung mga matututunan namin dito, yun yung mga babalikan ng team na kung ano ba yung nag-work dito, paano yung execution, ganyan, diba? Kasi the first execution right away after neto, ang hahawakan na KOLs ni Ish is around 530 minimum. So kung yung isa ngayon dito, dalawa, hindi niya ma-manage, paano niya i-manage yung 530, diba? So yun lang, napaka-importante na maset na yung expectations as early as now, ma-plan ahead. Kasi sinasabi nga nila, diba, planning is nothing, execution is everything. Pero ako, I believe na pag naging maganda yung planning, yung execution, mas madali na rin. Kasi ready na kayo maraming napaghandaan Kaya kami, even yung mga campaigns namin nung una na Corona Sunset Sessions Thailand, Corona Sunset Sessions Boracay, Corona Sunset Sessions Siargao 2026, kinaghandaan na namin talaga yung shot list, paano yung tira, ano yung concept, ano yung magiging outcome. So alam niyo yun, pag nag-shoot kami, pag nagawa na kami ng content, halos wala na, no-brainer na lang. Kabisado na namin, alam na namin yung magte-trending, alam na namin yung hindi. So ngayon, kabisado na namin yun ni Ron. Yung bago namin kasama sa team, like si Josh, si Lyra, si Ish, tinuturo na namin yun. Ito na yung experience nila. Para sa susunod naman, kung may madadagdag man sa team, mas madali na rin ituturo nila Ish yun, tsaka nila Lyra. Kasi sila yung parang creative leads Sila yung parang, si Lyra social media, si Ish naman siya yung sa mga influencers. So, it will work as an ecosystem. So yun maganda. Kaya ako nag-resign pala dun sa first job ko. Kasi merong isang host, di ko napapangalanan kung sino, matanda na siya ngayon. Pero that time prime niya. Pinagmumura ako. Talaga? Nagkamali lang naman ako ng kalye na sinabi. I mean, di ko nasabi yung kalye mismo kung saan siya pupunta. Pero nasabi ko yung lugar. Pero honest kasi ako sa sarili ko sabi ko, hindi ako sikat, di ba? Hindi ako sikat. Tapos, hindi pa ako magaling magsalita that time. Tapos mataba pa ako. So sabi ko gano'n, pag uwi ko, tinignan ko yung sarili ko sa salamin. Sabi ko, payat ka, tapos kailangan sumikat ka, tapos kailangan marunong ka, magaling ka magsalita. So yun, doon ako nag-all-in, mag-workout, doon ako mag-all-in sa self-improvement. Kaya papasalamat din ako sa kanya. Kasi syempre kung hindi siya ganun sa akin, baka hindi ako umalis sa trabaho na yun. Kasi saya Nasaya kaya ng ganitong trabaho. Kasi may panahon na chillax lang, may panahon na bakbakan. Chill pa to, yung ganito. Pero pagka dumating na tayo dun sa mga bakbakan na panahon, lahat favorite ko Sa totoo lang. Wala akong hindi gusto. Kasi the thing about me and the brands, talagang choice nila talaga ako So they really have to put up with my creative direction, number one. They'd have to put up with everything. So ayun, so lahat favorite ko I cannot choose one. Pero siguro syempre yung pinaka pinaka recent, kasi eto yung ginagawa natin yung sa Budweiser and yung sa Corona. Yan yung pinaka-favorite ko ngayon. Kasi talagang binibigay talaga nila yung, kumbaga, full creative freedom sa akin. It's very unlikely for a brand that big to do that. So pinagpala tayo execute in that manner, in that way.
Kasi usually, ano yan eh, magbibigay lang sa'yo ng brief, tapos sundin mo yung brief mo. Ngayon, dito, kakaiba siya kasi bibigay sila ng brief, tapos may sarili tayong brief na binibigay sa kanila. Pero the first campaign that put my name on the map is Bacardi House Party. So, by Bacardi Martini Philippines. Yun talaga yung pinaka naglagay ng pangalan ko sa map. And yun din yung parang pinaka naging practice ground. Ano mga ginawa niyo doon? So basically, it's the launch of Bacardi House Party ng buong mundo, but it started here in the Philippines. So this is ang Philippines. Dito namin siya sinimulan. Then, syempre merong mga guidelines yung main company. Like for example, a party should be a Saturday, number 1. The party should be in one location only. Ang gusto ko kasi weekday, Thursday. Tapos gusto ko dalawang stage setup, isang band setup, tapos isang DJ setup. Tapos gusto nila parang 3 artist lang. Sabi ko gusto ko 50 ang artist ko. So parang ayaw talaga nung global brand. But I'd have to give thanks dun sa local entity ng Bacardi and the GM ng Bacardi na si Sir Bobby Campos. Sabi niya parang Vic, if yan yung nasa puso mo and sa tingin mo gagana yan, edi I'm willing to bet on it. So we did the party on a Thursday. Instead of having one stage, we created 2 stages. So ang KPI namin noon was only like 300 na tao dumating. End up ang dumating para mga nasa 900 or 1,000 plus pa ata. Hindi ko sure. Sobrang jam-pack. Tapos nag-trending kami nun sa Twitter. So this is way back 20, I'm not mistaken, para mga 2013 ata. So sobrang ingay pa ng Twitter. So nag-trending kami sa Twitter. And yeah, the rest is history. After that campaign, sunod-sunod na yung mga brands. Madali na silang nagtiwala kasi nga syempre meron nung nasimulan. Then eto na, fast forward 2023, may opportunity naman tayo for Corona Beer Philippines. In-execute natin siya for 2024. So brand natin si Corona for 3 years na, 2024, 2025, and 2026. But I've been working for Corona since 2019, pero not yet agency. Kumbaga ko lang sila, brand ko lang sila kasi meron akong resort dati sa La Union. Yung naging executions ko naman back then was basically parties na. Ngayon lang din talaga yung kasama tayo sa planning, kasama tayo sa execution. So pinagpala rin talaga tayo. Kasi sino pa nga ba mapagbibigyan makagawa ng mga ganitong bagay. Ayun, pagbigyan tayo ng opportunity 2024. First, Boracay. After ng Boracay natin, gumawa tayo ng party sa Zambales. Then, yung pangatlo naman nun is yung Corona Sunset Sessions, Thailand na. I think ang pinaka-learning ko dito sa buong journey is when you're given an opportunity, bigay mo lahat. Whether big or small, ibigay mo lahat. Do not leave anything on the tank. Kasi di mo alam kung sino yung nanonood eh, di ba? Yun ang pinaka-importante sa akin na bigay mo lahat. Kung hindi gumana, hindi. Ganun talaga eh. Pero ang importante rin, binigay mo lahat. No regrets. Kung gumana naman, di praise God. Diba? Kasi pumalo siya eh. And sino pa nga ba makapag yan? Praise God lang lahat. And of course, to be working with the number 1 beer brand in the world, Corona Beer, and the number 1 company, AB InBev, talagang sobrang nakaka-humble kasi not everyone gets the opportunity. Sup vlog? Dito na tayo ngayon sa Rizal na tayo, no? Yes. Dito tayo ngayon sa Rizal. Kasama natin si Lyra, si Ish, at si Ate. Ayun na daw, okay na daw. Kain na. What's up guys? So nandito na kami ngayon sa Rizal. Dito tayo mag-shoot. Dali natin gamit natin. So papakita namin sa inyo yung place mamaya. Let's go. What's up vlog?
lang tayo para mangulit. Hi ate! Pakilala mo si ate. Si ate ang aming mami. Best Lola. cook. Mami lang? Lola ka na ba? Hindi pa po. Ay, di pa. Huwag naman sir. Gusto po. Ron, 3 points ka na dali. Mukha ka siya mo. Ba't ayaw ka eh? Guys, papakitaan kayo ni Ron paano mag 3 points ha. Kasi nagpunta kami ng Rebel nung nakaraan. Siyempre nakita niyo naman sa isang reel natin yun. Big shoutout sa brother Kiefer Ravena. Tinuruan niya si Ron paano mag 3 points. Panoorin natin yun. 3 points sa akin. Natin yun. Balibag tayo. Kailangan pa, gano'n bro. Hindi mo ganyan tinuro sa'yo. Ay, di ba? Yung tinuro niya sa'yo. Oh! Tinuro guys. Kaya pag tama yung ginawa niya, papasok. Di ba? Bang, bang. That's wrap! It's a wrap! It's a wrap! Alas, photo na lang meron. Yung nag-wrap. Okay, vlog. Dito pa rin tayo. Sana si Lyra. Sobrang full energy pa. Ready pang mambalagbag. Si Ron. Si Ish. Sia. At syempre si Ate. So ano na tayo, no? Parang 24 hours lang tayo dito. 24 hours. Dami namang nagawa. Napag-bonding din. Napag-food trip. Napag-work konti. Tuloy ba tayo next week? Yun ang tanong. Yun, saan?